Alas 5:45 na ho ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ang ating pong mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Sumaradyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Ayon sa Pag-asa, kaninang alas 3 nagmadaling araw, ang binabantayang low pressure area ay namataan sa layong 1,190 kilometers silangan ng northeast extreme northern Luzon. Samantala, southwest monsoon naman o habagat pa rin, yung po makaapekto sa western sections ng Luzon at Visayas. Ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil sa habagat. Ang natitirang bahagi ng Visayas at ang Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil sa localized thunderstorm. Ang Visayas, Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog hanggang timog kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon ng karagatan. Bantay Panahon! Alas 5:47 na ho ng umaga. At sa iba pang balita mga kapuso, ito pong Indigenous People Mandatory Representative Arnel Abrina muling nanumpa bilang kinatawan ng mga katutubo sa Palawan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanita. Sa detalye ng balita, pasok! Muling ang nanumpa si Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR Arnel Abrina bilang ex-officio member ng 45th Sangguniang Palalawigan ng Palawan. Ginanap ang panunumpa sa ika-10 regular na sesyon ng Konseho matapos makumpirmang wala siyang nilabag na regulasyon ng kumandidato bilang board member sa nakalipas na halalan. Tiniyak ni Abrina na tututukan niyang nalalabing-labing isang buwan ng kanyang termino ang pagpapalakas ng representasyon ng mga katutubo kabilang ang pagtatatag ng IPMR sa bawat barangay at munisipyo, pagpapatibay ng Indigenous Political Structure o IPS at pagpapaigting ng proseso para sa pagpapatitulo ng mga lupaing ninuno. Ayon sa paliwanag ng NCIP Regional Office, walang nakitang paglabag si Abrina sa kanyang kandidatura kaya naituloy ang kanyang formal na pagbabalik bilang kinatawa ng mga katutubo sa lalawigan ng Palawan. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa 909 numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Mayor Abner Tisorio o Tisorio mga kapuso, nag-Sufranyo Espanyol ang Palawan na pinunayo ang pinabayaang proyektong lighthouse sa kanilang bayan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Maring pinuna ni Mayor Adni Rafael Tisorio ng bayan ng Sufranyo Espanyol ang pinabayaan at hindi natapos na proyektong lighthouse sa Barangay Punot Shore. Sa panayam ng Super Radio, kaya Mayor Tisorio, ipinaberipika pa niya sa Municipal Engineering Office kung anong ahensya ang nagsagawa ng naturang proyekto.
na nasimula noong nakaraang administrasyon ng pamahalang bayan at hindi dumaan sa engineering department. Ayon sa punong bayan, malaking tulong sana mo sa mga mag-iista proyekto kung hindi pinabayaan at natapos lamang ng kontraktor. Pinunarang alkalde ang substandard pa na pagkakagawa ng sabi niya lighthouse. Na-discover ni Mayor Tesorio ang nakatiwangwang na proyekto habang naghahanap ng lugar na pagtatayuan ng istasyon ng Philippine Coast Guard. Ako si John Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Yung may proyekto nun, DPWS, Super John? Hindi. Ang unang pagkakalam ni Mayor Tesorio, ito ay proyekto ng DOTR sa Superadel, no? At sabi nga niya ay pinapabalikan pa niya kung talagang sa DOTR ito proyekto Superadel. Dahil nga ay hindi natapos at hindi napakalaking proyekto rin sana ito Superadel dahil magandang klase ng lighthouse ito Superadel na talagang mapapakinabangan pa sana ng mga mangingisda Superadel. Sige, abangan natin na maging ma-discover ni Mayor kung anong ahensya, yan ba ay DOTR at gumawa, DPWH? Yun na nga Superadel, talagang inaalam nga mamaya siguro ay sayon kay Mayor Tesorio ay makukuha niya yung iba pang karagdagang ulat mula sa Municipal Engineering Office kaugnay doon sa kung saanong tangga o ahensya ng gobyerno itong nagsagawa ng proyekto at napabayaan ng kontraktor Superadel. Salamat Super John. Maraming salamat, balik sa iyo. Mga kaibigan, muli tumpakin niyo po mga orasan ng tamang oras sa buong kapuluan. 9 na minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Mga telecommunication companies, mga kapuso, meron na raw kong gagawing aksyon hinggil sa problema ng mga spaghetti wires sa mga poste ng paleko sa lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Mayroon na raw gagawing aksyon ng mga telecommunication company sa problema ng mga tinatawag na spaghetti wires na nagsalabat sa mga poste ng Palawan Electric Cooperative or Paleco sa lungsod ng Puerto Princesa. Itong kinumpirma ni City Councilor Matthew Mendoza, chairman ng Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod, sa panayam ng Super Radio. Ayon kay Consel Mendoza, nagkaroon naman sila ng pagpupulong ng mga telecommunication companies nung nakalipas na araw ng Sabado sa tanggapan mismo ni City Mayor Lucille Bayron sa Gusaling Panlungsod at napagkasusapan ang pansamantalang solusyon sa mga tinuturing na spaghetti wires. Ani Mendoza, nangako raw ang mga kinatawan ng telecommunication companies na unahin nilang tanggalin ang mga hindi na gumaganang cable wires at pagkatapos ay pag-iisay na lamang ang mga cable wires sa pamagitan ng pagbalot sa mga ito. Unahin muna ang mga wires sa kahabaan ng Malvar Street hanggang sa may port area at Baywalk bago isunod ang Socrates Road sa Barangay San Pedro. Matatandaan sa privilege speech ni Mendoza kamakailan ay pinuna nito ang mga nagkalat at nagkalaylay na mga cable wires sa mga poste ng Paleco na niya ay eyesore lalo tigit sa mga turista na bumibisita sa Puerto Princesa bukod pa sa panganib na maaaring itong idulot sa publiko. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Samantala mga kaibigan, si Mapag balita, 1,000 sako ng bigas itatampok ng National Irrigation Administration sa isasagawang kadiwa ng Pangulo bukas mga kapuso. Alamin natin ang detalye ng balitang yan. Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Itatampok ng National Irrigation Administration Palawan ang murang bigas para sa vulnerable groups sa isasagawang kadiwa ng Pangulo sa tanggapan nito sa tapat ng Balayong Park sa Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa bukas araw ng Huwebes. Ang kay Ms. Juliana Bumbon ng Palawan Irrigation Management Office, limitado lamang sa 1,000 sako ng bigas ang ibebenta ng tig 10 kilo sa halagang 29 pesos para lamang sa mga senior citizen, person with disabilities, solo parent at mga
miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. First come, first serve muna ito hanggang maubos ang supply. Bukod sa bigas, makakabili rin sa sabing kadiwa ang mga sari-saring gulay, mga prutas at mga kakanina. Ang mga bigas ay anis sa mga Rice Contract Farming Program na isinusulong ng NIA upang suportahan ang mga magsasaka mula sa pagtatanim hanggang sa maibenta ang kanilang ani. Ako si Jun Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, 5 araw na Forest Law Enforcement and Environmental Protection Deputation Training isinasagawa dyan po sa bayan po ng Roxas, Palawan. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Kasalukuyang isinasagawa sa bayan ng Roxas, Palawan ang 5 araw na Forest Law Enforcement and Environmental Protection Deputation Training na nagsimula nung nakalipas na araw ng Lunes, September 1, 2025 at magtatapos sa araw ng Biyernes, September 5, 2025. Ginaganap ito sa function hall ng munisipyo sa pangunguna ni Roxas Municipal Mayor Pedi Sabando. Sa katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MENRO at Community Environment and Natural Resources Office o CENRO. Layunin ng 5 araw na pagsasanay na higit pang paigtingin ng kaalaman at kakayahan ng mga partisipante sa pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Ganun pa man, sa pagsisimula ng programa ay binigyang diin na ang pagsasanay ay hindi lamang nakatuon sa aspeto ng batas, bagkus maging sa mga makabagong teknikal na pamamaraan para sa mas epesyente, sistematiko at epektibong pangangalaga ng likas-yaman at kagubatan ng bayan ng Roxas. Patunay lamang dito ng pagkakaisa ng lokal na pamahalaan, mga concerned government agency at ng mga mamayan para sa mas matibay na paninindigan upang pangalagaan ang kalikasan bilang pamana sa mga susunod na henerasyon. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Halos 2 milyong pisong halaga ng makinaryang pansaka ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa mga magsasaka ng mais sa Palawan. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan na muling bumabalik mga kapuso. Para ko sa detalye ng balita si Super Jun Vicer Bantaculo. Sa balita, pasok! Umaabot sa halos 2 milyon o may kabuang 1.71 million pesos ang kabuang halaga ng makinariang pangsakahan ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture ni Maropa sa 14 na samahan ng mga magsasaka ng mais mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Palawan. Ang mga makinarya ay kinabibilangan ng 10 pump engines, 4 na hammer mill at na naipamahagi sa nasabing mga at iba't ibang mga samahan. Ang programa ay sa ilalim ng Corn and Cassava Programa na may layunin na mapalakas ang kakayahan ng mga magsasaka sa irigasyon at pagpuproseso ng mais at pakain upang mas maging epesyente ang produksyon at makapagbigay ng dagdag na halaga sa kanilang ani sa pamamagitan ng feeder processing. Ang Assistant Provincial Agriculturist Artiel Rodriguez at Artiel Rodriguez, kadalasang nanggagaling pa muna kasi sa Maynila o Iloilo ang pangunahing pagkain ng hayop sa Palawan, kaya mahalagang sa lalawigan mismo ito gawin upang makabawas na rin ang gastos sa mga magsasaka. Ako si Jun Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. 2 minuto po mga kapuso bago sumapit po alas 6 po ng umaga. Samantala